Nako, eto, maganda ho pag-usapan po at reaksyonan po mga kabida, no po. Ang dami hong bumuelta po mga kabida, no? Dito ho kay Defense Secretary Gibo Teodoro, ano po, mga kabida. Lalong-lalo na po, nung sinabi po niya, no, mga kabida, na lahat ng mga government officials na pro-China, mga kabida, ay kailangan na pong magbitiw sa kanilang mga tungkulin po, ano, mga kabida. Kini-question po yung una, nationality po ni Gibo Teodoro at ng kanyang asawa, no? Na kamakailan lang po, na diskubrihan po mga kabida, no? Na meron pala siyang Maltese passport. Kahit na po yung kanyang asawa po, ano? Meron ding Maltese passport, ano po, mga kabida. Alright? Pangalawa, kini-question din yung stance po mga kabida, no? Ni Secretary Teodoro, ano? Patungkol ho sa issue po ng korupsyon, okay, sa bansa. Kung saan po ay nananahimik lang po, ano, ito kung si Teodoro, mga kabida, ano? Okay? At yung pangatlo po, mga kabida, how about yung mga pro-US officials, ano, sa bansa, mga kabida? Bakit hindi rin niya pagre-resignin po, ano? We're talking about patriotism here. Okay? Dapat wala po tayong kinikilingan kahit anong bansa po, ano, mga kabida. Hindi lang po pro-China, hindi lang po pro-US, ano, lahat. Dapat pro-Pilipino po, ano, mga kabida. Okay? Eto, babasahin ko muna isang article, ano, mula sa Ang Balita Ngayon, kung saan isa ho sa mga critics ni Teodoro, mga kabida, ay ito hong si retired Marine General Orlando De Leon po, ano, mga kabida, ano po. Ang sabi po dito, sa titulo po ng article, mga kabida, Retired General hinikayat si Gibo na manawagan din ng pagbibitiw sa mga korap na opisyal ng gobyerno, ano, mga kabida. Naglabas ng reaksyon sa retired Brigadier General Orlando De Leon matapos ang panawagan ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro Jr. na dapat magbitiw ang mga opisyal ng gobyerno na pumapanig sa China sa usapin ng West Philippine Sea. Sa kanyang social media post, sinabi ni De Leon, Gibo, repeat after me. All corrupt officials, especially those elected, should resign. Ang pahayag ay tila tugon sa naging panawagan ni Teodoro na ang mga halal at itinalagang opisyal na hindi sumusuporta sa opisyal na posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay dapat ikonsiderang magbitiw na sa kanilang pwesto. Nauna nang sinabi ni Teodoro na kung hindi kayang panindigan ng isang opisyal ang paninindigan ng bansa sa West Philippine Sea, maaari itong magbitiw o questionin ang polisiya sa Korte Suprema upang anya, the public will know and see their true motives. Sa kanyang tugon, pinalawak ni De Leon ang panawagan ni Teodoro at iginiit na hindi lamang ang mga umano'y pro-China na opisyal, kundi maging lahat ng tiwaling opisyal, lalo na ang mga halal, ang nararapat na umanong magbitiw sa pwesto po, ano, mga kabida. Alright? Now, meron din akong nabasang post din, ano, mga kabida ni Mary Ann Maligon, ano, mga kabida, isa kong political analyst, kung saan po kini-question po, mga kabida, yung nationality po ni Gibo at maging yung kanyang asawa po, ano, mga kabida. Although sinabi po ni Gibo na nirenounce na raw niya yung kanyang Maltese citizenship po, ano, mga kabida. Pero ang tanong kasi dyan, totoo bang nirenounce? Okay? Kailangan hong alamin po sa mga dokumento po, mga kabida, na nirenounce po niya yung kanyang Maltese citizenship po, ano, mga kabida. Di ba? At maging yung kanyang asawa po, eh. Kasi nakaka-apekto po ito, mga kabida, sa kanyang patriotism po, eh. Allegiance, mga kabida. Lalong-lalo po, siya po ay secretary po ng National Defense, ano, mga kabida, ano po. Okay? Meron din isa, nabasa ko din, mga kabida, na nag-react ko dito sa pahayag po ni Gibo, ano? Ito hong si Richard Poon, na isa hong full-blooded Taiwanese, ano? Mga kabida, pero naging Pilipino na po dito sa Pilipinas. Okay?
Ang sabi po niya, how about yung mga pro-American government officials na nagbigay sa atin daw mga kabida no, ng semi-sovereign. Alright? Hindi pa ito palalagpasin din, ano, mga kabida? Kasi we are talking of pro-China lang dito eh. Alright? How about yung iba pong mga opisyal na meron ding stance na pro-US, mga kabida? Diba? Dapat ho, wala ho tayong pinipili po eh. Dapat iisa lang po ang ating layunin ho dito, ano, na maging pro-Pilipino, pro-Philippines, mga kabida. Hindi ho pwedeng pro-China, hindi ho pwedeng pro-US, ano, mga kabida. Kasi tayo ho ay mga Pilipino, di ba? Hindi ho pwedeng pro-Malta. Okay? Di ba? Dapat pro-Pilipino po. Tsaka pangalawa, kahit na po sasabihin natin na meron pong mga opisyal, mga kabida, na pumapanig sa China, parte kasi yan ng freedom of expression eh. Alright? Hindi naman po umabot sa punto po mga kabida na naging pro-China, naging pro-US ang isang Pilipino dahil pinapanigan po ito ano, in times of war. Hindi naman po. Wala naman po tayo sa giyera po. Ano? We are just expressing our own opinion patungkol sa issue po ng West Philippine Sea, ano, mga kabida. Bakit? Kung ang iba po, mga kabida, iba po ang pananaw nila patungkol sa agawan dyan sa West Philippine Sea. Kung saan po, yung opinion po ng ilang mga Pilipino ay tila pumabor sa China, matatawag na ba natin itong pagtatraidor, ano, mga kabida? Diba? Kanya-kanyang opinion yan eh. Tsaka pangalawa po, kung practicality lang po ang ating paiiralin po, ano, mga kabida, ano po. Now, paano ho natin igiit na atin yan? Okay? Gigirahin natin yung China? Lulusubin natin yon. Okay? Tapos, puntahan natin yung West Philippine Sea at sakupin natin yon. Kaya ba natin yon, mga kabida? Diba? Ang stance po ng Duterte administration, hindi ho natin pwedeng bitawan ang claim natin sa West Philippine Sea, ano, mga kabida, kasi atin yon. Nanalo tayo sa arbitral ruling po, ano, mga kabida. Kasi ang question kasi, ano, kung idaan natin yun sa dahas, ano, mga kabida, can we afford it, ano, sa magiging consequence po, ano, mga kabida? Mas mabuti po, ano, na gawin na lang po nating dual cooperation po. Alright? Pilipinas at ang China. Alright? So, gusto ho natin na mag-explore dyan sa West Philippine Sea. Gusto din ng China na mag-explore sa West Philippine Sea. Why not na mag-partner na lang po ang China at saka Pilipinas, ano, mga kabida? Kaysa patuloy nating ipairal yung init ng ulo agawan sa West Philippine Sea, ano, mga kabida. Diba? Hindi naman tayo claimant dyan. Ang dami hong mga claimant dyan. Okay? Tapos, i-focus natin lahat ng oras dyan sa West Philippine Sea, ano? Mga kabida, ano po? Okay? Kaya nga, sabi ng ilan pong mga kritiko po ni Teodoro, ano? Bago siya manawagan para magbitiw itong mga opisyal na pro-China, mga kabida, kailangan mo nang ayusin niya yung kanyang Maltese citizenship. At ipakita po niya sa publiko, ano, mga kabida, since siya po ay isang government official, na nirenounce na raw niya yung kanyang Maltese citizenship, ano, mga kabida, na po. Diba? Tsaka pa tayo maniniwala dito kay Teodoro, ano po, mga kabida. Okay? Although may punto po si Teodoro, ano, mga kabida, pero ang problema lang sa kanya, meron kasi siyang bahid eh. Kumbaga, wala siyang moral ascendancy to talk about allegiance, ano, mga kabida. Kasi meron nga siyang passport eh, ng Maltese, ano, mga kabida. Diba? Okay lang sana kung ang nananawagan dyan, wala hong bahid, ano, mga kabida. Walang pwedeng ibato sa kanya. Meron eh. Paano yan? Diba?
Kasalanan ba, mga kabida, ng isang Pilipino kung taliwas po ang kanyang posisyon patungkol ho sa West Philippine Sea? Kasalanan ba ng isang opisyal po ng gobyerno na iba yung kanyang pananaw patungkol ho sa West Philippine Sea? Iba yung kanyang trabaho po eh. Tsaka pangalawa, mga kabida, kung isasali natin yung mga elected officials, okay, mag-survey tayo patungkol ho sa West Philippine Sea, mga kabida. Kung ang mga Pilipino, majority of us, mga kabida, okay, against dito ho sa China, na inagaw daw itong teritoryo natin sa West Philippine Sea, baka naman siguro pwedeng i-consider din yung panawagan po ni Chodoro na magbitiw itong mga opisyal na ito, Pero kung ang magiging resulta po, mga kabida, ay pumabor sa China, wala ho tayong magagawa po doon, Diba? So, ganun lang po, mga kabida. Inulan po ng batikos ito kung si Chodoro kasi, yun nga ang pinagdidiskitahan lang po is yung mga opisyal, mga kabida, na meron pong taliwas na posisyon sa gobyerno patungkol sa issue po ng West Philippine Sea. How about yung mga opisyal po, mga kabida, na meron pong pro-US stance, Alright? At mga opisyal na sangkot sa korupsyon, sa flood control projects, lalong-lalo na po, mga kabida, dapat manawagan din itong si Chodoro kasi yun yung pinaka-hot issue ngayon, Hindi itong West Philippine Sea, mga kabida. Diba? Kung magawa po itong lahat ni Chodoro, mga kabida, walang dahilan kung bakit hindi ho tayo maniniwala kay Chodoro, mga kabida. Walang dahilan kung bakit hindi natin suportahan si Chodoro sa kanyang panawagan against those officials of the government na meron pong pro-China stance patungkol ho, mga kabida, sa issue po ng West Philippine Sea. Alright? Para ho sa inyong opinion at pananaw po, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa aking channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.